Sa panahong iyon, may mga taong nulo ang kanilang kapatid para patayin. Gayon din ang mga ama sa kanilang mga anak at ang mga anak sa kanilang mga magulang. Mga kapatid, kung babalikan nga po natin sa Old Testament, 'di ba? Ito po yung nangyayari na pinagkakanulo po mismo ng mga magulang yung kanilang mga anak upang patayin or bilang gawing alay. Mga kapatid, mababasa po natin yun. Nakalimutan ko na po kung anong book yun. Meron po siya sa Panaghoy. And meron din po siya sa, kung di po ako nagkakamali, meron din po siya sa Leviticus or hindi ko na po matandaan mga kapatid. Meron po siya doon na ito rin po yung representation noon na ito nga po ginagawa nga po nilang alay yung kanilang mga anak, kung hindi nga po yung mga anak nila, magulang nila mismo. And ang representation po nito ngayon sa atin na mismong ang magpe-persecute po sa atin, mismong ating mga pamilya pa. Sila pa po mismo yung gagamitin ng kaaway upang ipopose, upang pigilan tayo sa ating ginagawa sa kingdom po ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Dahil pag when the time po talaga na lumakad na kayo sa ating Panginoong Hesukristo, familia nyo po talaga mismo yung inyong magiging kalaban or unang mag-o-oppose po, yung magpa-persecute sa inyo. Mababasa po natin yung mamaya sa mga susunod pang bersikulo. Ipagpatuloy na po natin. 22, kapupuutan kayo ng lahat dahil sa pagsunod ninyo sa akin. Ngunit, ang mananatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas, mga kapatid. Kaya po sinasabi dito ng ating Panginoon sa verse 22 na kapupuutan daw po tayo. O talagang mangyayari po ito pong ipe-persecute tayo, i-oppose po yung ating ginagawa or pagsunod nga po sa ating Panginoong Hesukristo dahil ayaw nga po nila ng katotohanan or ayaw po nilang mamuhay sa katotohanan na nakapaloob po mismo sa salita ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Ito po yung mga tao na pinipili pa rin yung mundo. Yung mga tao na binabahagian mo ng katotohanan pero magagalit, sasabihan ka ng masasamang salita at i-curse ka pa, mga kapatid. Ito po yung mostly na nangyayari ngayon, lalo na kapag mag-evangelize ka, mag-preach ka on street, na meron po talaga mampa-persecute sa inyo. At mararanasan nyo po talaga ito, nakakapupuutan kayo ng lahat. Ngunit sinabi nga po ng ating Panginoong Hesukristo na i-endure po natin lahat ng ito, lahat-lahat ng mga persecutions na mararanasan natin. Dahil sinabi po dito, ang mananatiling tapat hanggang wakas or hanggang dulo ay maliligtas. Kaya po mga kapatid, kung kinauputan po tayo ngayon or pinipersecute po tayo ngayon ng kung sino man, don't focus on that. Focus on the Lord. Endured it, tiisin po natin. Kasi ito po yung magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Ito po yung magliligtas po sa atin. Kaya po, lahat ng mga nararanasan natin ngayon, endured it. Tiisin nyo lamang po. Kasi lahat-lahat ng ito, wala pong kapantay sa ibibigay po na buhay na walang hanggan po sa atin ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Yun po yung sinasabi dito sa verse 22, mga kapatid, na enjoy lamang po natin lahat-lahat ng ating mga nararanasan or paghihirap sa ating buhay dahil yun po ay kapalit nun ay buhay na walang hanggan or kaligtasan po, mga kapatid. Pagpapatuloy na po tayo sa verse 23, kapag inuusig kayo sa isang bayan, pumunta kayo sa ibang bayan. Dahil ang totoo, hindi pa man ninyo nililibot ang lahat ng bayan sa Israel, ako na anak ng tao ay babalik na. Amen. Mga kapatid, ang sinasabi po ng Panginoon dito po sa ating nabasa, na kapag ito po, na kapag tayo inuusig sa isang bayan or kapag ito nga po na kapag may pinuntahan po tayo na isang lugar na dito po tayo nagbabahagi ng salita ng Panginoon,
pumunta naman daw po tayo sa ibang lugar pa at doon daw po tayo magbahagi ng kanyang salita. Dahil mga kapatid, hindi po tayo kayang pigilan ng kaaway. Sa pagbabahagi po ng kanyang salita, kahit po anong gawin ng kaaway, hindi po tayo mapipigilan. Yun po yung nire-representa dito sa salita po or sa ating binasa ngayon na bersikulo, mga kapatid, na kung may pag-uusig daw po na magaganap sa dito nga po sa pinaglalaanan po natin ng pagbabahagi ng salita ng Panginoon, dumako po tayo sa iba pang lugar at doon po magbahagi. Dahil doon po ay may mga tao po na makikinig, tatanggap ng kanya pong banal na salita, mga kapatid. Kung hindi man po tumanggap dito sa lugar na ito, kung saan mo po tayo nakatungo ngayon, ngunit sa ibang lugar po na ating pupuntahan at pagdadakuan at pagbabahagian po ng kanyang salita, meron po tatanggap. Kaya po sinabi dito, pumunta kayo sa ibang bayan, mga kapatid. And dito naman po sa sinabi dito, dahil ang totoo, hindi pa man ninyo nililibot ang lahat ng bayan sa Israel, which is representation, kundi pa man daw po nililibot yung iba't ibang bahagi ng mundo, mga kapatid, darating na po mismo yung ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po sinabi niya na be ready, be prepared. Sa Matthew 25, be prepared as the 5 wise virgin. Dahil hindi po natin nalalaman na kung kailan po mismo darating yung ating Panginoong Jesucristo, kung kailan niya po ira-raptured, kailan niya po ire-redeem or i-caught up yung kanyang mga anak, mga kapatid. Yun po yun. Kaya po ngayon, pinagpe-prepare, pinaghahanda niya po tayo, pinagre-ready niya po tayo, mga kapatid, sa mga darating na araw or kung ano pa man po mga darating, mga kapatid, pinaghahanda niya po tayong lahat. Dahil we are living in the last days. Hindi na po natin alam kung ano po yung susunod na mga mangyayari. Hindi po natin alam kung ano pa po yung mga darating pa, mga kapatid. Kaya po always be ready, prepared, and always filled the lamps with oil, mga kapatid. Which is always have a relationship and reliance to the Lord. Lagi po nating basahin ang kanyang salita upang pakainin po natin ng pakainin ang ating banal na spirito, mga kapatid, hindi po yung ating flesh. Yan po, mga kapatid. And magpapatuloy na po tayo. Verse 24, walang mag-aaral na mas higit sa kanyang guro at walang alipin ang mas higit sa kanyang amo. Verse 25, sapat na ang isang mag-aaral na maging katulad ng kanyang guro at sa alipin na maging katulad ng kanyang amo. Kung akong pinuno ninyo ay tinatawag nilang Satanas, gaano pa kaya kasama ang itatawag nila sa inyong mga tagasunod ko. Amen. Mga kapatid, yung sinasabi po ng Panginoon dito po sa ating nabasa, dito po sa verse 24 at 25, na tayo po yung nagiging representation ng ating Panginoon, mga kapatid, na wala nga daw pong nakakahigit, 'di ba? Wala pong nakakahigit sa kanyang guro or walang alipin na nakakahigit sa kanyang amo. Ngunit, mga kapatid, na sinabi po sa next verse, sapat na raw po na ating ginagawa yung gampanin bilang isang representation ng kanyang guro or mismong ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. At yun nga po, no, na tayo po talaga yung binabanggit dito sa verse na ito, na as a representation or representative po mismo ng Panginoon upang ibahagi yung kanyang salita. Na ito nga po, no, sa ating binabahagi na meron pong mga nagsasabi na kulto or yun nga daw po, galing daw po kay Satanas itong ating binabahagi na salita, mga po ng ating Panginoon, mga kapatid, na kung yung Panginoon nga po ay tinawag nilang Satanas, paano pa daw po tayo ng mga tagasunod niya, 'di ba? Ito po yung binibigay na warning dito ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Kasi nga tayo nga po mismo yung nagiging isang representation ng Panginoon na mga anak niya na magbabahagi nga po, lalo na po dito sa kahuli-hulihang mga araw na ng kanya pong banal na salita. At ito po talaga yung ating mga mararanasan sa kanya pong mga ginawa na atin pong ginagawa ngayon
sa pagbabahagi po ng kanyang banal na salita, mga kapatid. Yun po yun, dito po sa ating mga verse na nabasa, sa mga bersikulo binasa natin, mga kapatid. Grabe po yung mga representations na mga binigay po sa atin ng Panginoon dito po sa ating mga nabasang bersikulo, mga kapatid. At magpapatuloy na po tayo, mga kapatid. Ang dapat katakutan. Mababasa nyo rin po ito sa Lucas 12. Lucas 12 verse 2 to 7. And nagpapatuloy na po tayo, verse 26. Kaya huwag kayong matakot sa mga tao. Amen. Sapagkat walang natatagong hindi malalantad at walang lihim na hindi mabubunyag. Mga kapatid, ang sinasabi po ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, na huwag daw po tayong matakot sa mga tao na mga nagbabanta sa atin o yung mga tao po na nagsasabi sa atin ng kung ano-ano paman. Dahil wala daw pong sekreto ang matatago o hindi malalantad or walang lihim na hindi mabubunyag. Lalong-lalo na po sa mga tao na umu-oppose po sa atin. Yung mga, alam niyo po yun, yung mga secretly na nagsasalita po ng masama sa atin, mga kapatid. Mabubunyag po yun sa liwanag. Lahat po ng iyon, ng mga ginagawa po nila sa atin patalikod, lahat po ng mga ginagawa nila sa atin na hindi man po natin nakikita, ngunit kitang-kita po mismo ng Diyos kung ano po yung kanila mga ginagawa. Lalo-lalo na po sa salita nga po ng ating Panginoon, sa natapik nga po ni Ate Lynn nung Monday, na the Word of God is like an edged sword. Kitang-kita po mismo yung thoughts, pamumuhay mo, yung ginagawa mo sa bawat araw, kitang-kita niya po yun lahat. Kaya po dito, mga kapatid, wala po tayong maitatago na hindi mabubunyag or lim na hindi mabubunyag sa ating Panginoon dahil alam niya po mismo lahat. Alam niya po mismo lahat. Kung sabihin man po natin sa ating mga sarili, ay okay lang, walang nakakaalam. Pero, ang di natin alam, kita po mismo ng Creator kung ano po yung tinatago mo dyan or kung ano man pong sekreto mo na hindi man po nabubunyag dyan, mga kapatid. Yun po yung sinasabi dito. And sa verse 27, ang mga bagay na sa inyo ko lang sinasabi ay sasabihin nyo sa lahat. Amen. Which is His Word. Ito pong salita niya. At ang mga binubulong ko sa inyo ay ipamalitan ninyo sa mga tao. Amen. Ito po, mga kapatid, yung sinabi po dito sa verse 27 na lahat daw po ng mga nasa salita po ng ating Panginoon, which is ito nga pong binabasa natin ngayon, ay ibahagi daw po natin or ipamalita daw po natin, sabihin natin sa mga tao kung ano po yung kagustuhan, kung ano po yung nararapat po na sundin, isabuhay ng mga tao po sa kanyang salita na dapat nating isabuhay at sundin sa bawat araw po ng ating mga buhay, mga kapatid. Ito po yung sinasabi dito or pinapaalala po dito, nire-remind sa atin ng mga Panginoon, lalong-lalo na po sa atin na mga nakaalam or nalalaman po yung kanyang salita na ibahagi po ito sa lahat ng tao na dapat makapakinig po ng kanyang salita. Dahil kapag dumating nga po yung araw ng paghuhukom or judgment day, na kapag lahat po tayo'y humarap sa kanya, wala pong maitatanggi na hindi po nila narinig o nalaman itong salita po ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. And magpapatuloy po tayo sa verse 28. Huwag kayong matakot sa mga gustong pamatay sa inyo. Amen. Ang katawan lang ninyo ang kaya nilang patayin, pero hindi ang inyong kaluluwa. Sa halip, matakot kayo sa Diyos. Amen. Na siyang may kakayahang puksain ang katawan at kaluluwa ninyo sa impyerno. Amen. Napakagandang revelation, napakagandang reminder po sa atin ng Panginoon, mga kapatid, na wag daw po nating katakutan yung ating kapwa-tao or yung creation na kaya lamang pong patayin yung katawan natin. Ngunit hindi naman po kayang patayin yung ating kaluluwa, mga kapatid. Nire-remind din po sa atin ng Panginoon dito na mas katakutan daw po natin siya, ang ating Diyos, na siyang kayang puksain ang katawan at kaluluwa at kaya po mismo tayong isend sa impyerno.
Siya po yung dapat nating katakutan, mga kapatid. Hindi po yung mga tao sa mundong ito na kaya lamang po tayong patayin pisikal, pero hindi spiritual. Katakutan po mismo natin yung lumikha po sa atin, na siyang may kakayahan na bawiin yung ating mga buhay at itapon tayo sa impyerno. Kaya po sa mga tao, mga kapatid, na ginagawa pong joke yung hell, i-repent nyo po yan sa Panginoon. Dahil hindi po biro yung matatamasan yung buhay sa impyerno, mga kapatid. Huwag nyo pong gawing biro ang impyerno. Dahil that's an eternal separation from the Lord. Kapag nahiwalay ka na po sa Diyos, mga kapatid, wala nang chance. Kasi ito na po yung chance na ibinibigay niya po sa atin. This is the chance upang mag-surrendered at maitama na po natin yung ating mga buhay, mga kapatid, upang hindi po natin ito matamasa. Kaya po nire-remind tayo ng ating Panginoon mismo sa kanyang salita, mga kapatid, na huwag nating katakutan yung taong kaya lamang paslangin ang ating katawan, ngunit hindi naman ang ating kaluluwa. Ang katakutan po natin ay yung ating Diyos, na siyang lumalang sa atin, na siyang nagbibigay ng buhay sa atin, na kayang-kayang bawiin ito at itapon tayo sa impyerno. At tandaan po natin na ang impyerno ay hindi po nilikha sa ating mga tao. Nilikha po ang impyerno para sa kanyang mga anghel na susuway po sa kanya. Mga kapatid, that's the truth. Hell is for the angels who disobey Him, not for us. Pero dahil nga po sa katigasan ng ating mga ulo at puso, tayo po mismo yung nagsesend sa ating mga sarili sa hell. Mga kapatid, katakutan po natin yung Diyos at hindi yung tao na kaya lamang po magpuksa ng katawan. Yun po yung nire-remind sa atin ng ating Panginoon dito po sa nabasa nating verse, dito po sa verse 28, mga kapatid. Verse 29 na po tayo. Hindi ba't napakamura ng halaga ng 2 maya? Pero wala ni isa man sa 2 maya, pero wala ni isa man sa kanila ang nahuhulog sa lupa nang hindi ayon sa kagustuhan ng inyong Ama. Amen. 30, mas lalo na kayo, maging ang bilang ng inyong mga buhok ay alam niya. Amen. Kaya huwag kayong matakot dahil mas mahalaga kayo kaysa sa maraming maya. Praise God. Mga kapatid, ang sinasabi po or nire-remind po sa atin ng ating Panginoon, mga kapatid, dito po sa ating mga bersikulong nabasa, na huwag po tayong mag-alala sa kung ano man po or sa kung sino man po, mga kapatid, na nag-oppose po sa atin. Huwag po tayong matakot. Dahil alam niya po lahat-lahat. Yun po, napakalinaw. Ay alam niya, kahit po yung bilang po mismo ng ating mga buhok, alam niya, bilang niya yan lahat. Kahit anong sulok po ng ating katawan na may buhok, bilang niya po yan lahat. Ganun niya po tayo ka-perfect ginawa. We are perfectly created by Him. Ganun po siya ka-perfect na Diyos. Ganun niya po tayo ka-perfect nilikha. But we are not perfect without Him. Kasi siya po yung perfection. Kita niyo po, sinabi dito, mas mahalaga kayo kaysa sa maraming maya. We are important to Him. Kaya po binibigyan niya tayo ng pagkakataon na mag-reconcile, maitama po yung ating mga pagkakamali dito sa pamumuhay natin sa mundong ito, mga kapatid. Kaya po ngayon, this is a calling from the Lord. Return to Him. Go back to Him before it's too late. Kasi when the time na tabag tayo po'y namatay na, mga kapatid, wala nang repentance. Wala nang chances. Kaya po, mga kapatid, calling po ito sa atin, sa lahat po, sa inyo po, na namumuhay pa rin sa mundong ito. Naibigay na po natin yung ating mga buhay sa Panginoon.
ibigay na po natin. Huwag na po nating hintayin pa na haharap tayo sa Kanya at sasabihin niya sa atin, hindi kita kilala. Narinig mo yung salita ko, ngunit hindi mo pinakinggan. Narinig mo yung salita ko, pero hindi mo tinanggap. Huwag na po nating hintayin pa mismo mga kapatid, nahaharap tayo sa Diyos at sasabihin niya yun sa atin. Today is the day of salvation. Tomorrow is not a promise. Hindi po pinangako sa atin ng Diyos na may bukas pa. Ngayon na po mismo natin gawin. Ngayon na po yung araw ng kaligtasan. Today is the day of salvation. Accept the free gift of God na binigay niya po sa atin, which is eternal life. Tatanggapin na lamang po natin, isasabuhay na lamang po natin, titiisin na lamang po natin hanggang sa huli. Eternal life with Him. Kaya po mga kapatid, live right and be right for the Lord. Wala na pong natitirang oras pa para po mamusasa tayo sa pamumuhay sa ating mga sarili sa mundong ito. Lahat-lahat ng kayamanan o kung ano pa man po na meron tayo dito sa mundong ito, lahat yan mawawala when the time na we died. Kapatid, and mismong hari na rin po yung nagsabi sa Ecclesiastes, King Solomon, ang pinakamayaman na naging hari. All is vanity. Wala pong kwenta ang lahat. Dahil mawawala lamang po ito ng parang bula. Instead na maglikom ka ng kayamanan dito sa lupa, why not nasa langit? Amen, mga kapatid? Kaysa maglikom tayo ng kayamanan sa lupa, maglikom tayo ng kayamanan sa langit na magbibigay po sa atin ng buhay na walang hanggan. Hindi po yung mga kayamanan sa mundong ito na yes, magiging satisfied ka ngayon pero bukas gugusto ka na naman ulit ng iba. Walang enjoyment, right? Walang satisfaction. Ang katotohanan po na magbibigay mismo sa atin ng satisfaction at contentment mismo yung ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Nasa Kanya lamang po yung katotohanan, yung true enjoyment, contentment. Dahil wala pong kakontentuhan ang mundong ito, mga kapatid. Alam niyo po yung bibigay sa atin ng mundong ito? Greediness, pride, lahat-lahat po, mga kapatid. Sabihin man po natin yan o hindi, alam ko po, mga kapatid, nararanasan po natin yun. Nagkaka-pride tayo, gumugusto tayo ng gumugusto. Hindi tayo nakokontento sa kung anong meron tayo. But when the time na i-accept nyo po yung Panginoon sa inyong mga buhay, mga kapatid, makikita nyo po yung true contentment na sa Kanya po mismo nagmumula. Kaya po ngayon pa lang, this is a calling from the Lord. Repent and deny yourself and choose to follow the Lord Jesus Christ to have eternal life with Him. Yun po yun, mga kapatid, yung sinasabi po dito, mga kapatid, sa Kanyang salita, na ganun tayo kahalaga sa Panginoon. Kita nyo po, no? Mahalaga pa tayo sa mga ibon na nakikita natin. Kung tayo pinapahalagan natin yung mga bagay na yan, tayo pinapahalagahan tayo ng Diyos na Siya pong lumikha po sa bawat isa po sa atin, mga kapatid. Praise God po. Ganun po kabuti yung Diyos sa bawat isa po sa atin. Ganyan niya po tayo pinapahalagahan sa bawat araw. Ganyan niya po tayo pinapahalagahan sa bawat araw. Napakalinaw sa Kanyang salita, mas mahalaga kayo kaysa sa maraming maya. Ganyan niya po tayo kamahal, mga kapatid. Kaya po, mga kapatid, kung pwede lamang po namin i-share sa inyo yung nararamdaman po namin sa puso namin na kasiyahan sa Panginoon. Mga kapatid, tanggapin na po natin yung pagmamahal na yun na binibigay niya po sa atin, sa bawat isa po sa atin, mga kapatid. At sinabi po ng ating Panginoon
Sa Romans 8 verse 1, therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. At sinabi rin po sa Acts, kapatid na Daniel, na ikinalat niya na po yung kanyang kaluluwa sa kanyang mga servants upang ihayag po yung kanyang salita sa maraming tao, kapatid. Naway ito po iyong maunawaan, kapatid, na hindi na po pinipili ng Panginoon kung babae o lalaki, bata. Kahit po makikita natin, kahit bata, kapatid, nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Wala na po siyang pinipili. We are living in the last days. Wake up, brother. Gumising po tayo, kapatid. Gumising po tayo. Wala na po tayo sa old law ngayon, kapatid. Magpapatuloy na po tayo, mga kapatid. Kaya po ngayon, this is a warning, this is a calling from the Lord. Be right and live right for the Lord, mga kapatid. And magpapatuloy na po tayo, mga kapatid, ang pagpapakilala kay Kristo. Ang pagkilala kay Kristo. Mababasa nyo rin po ito sa Lucas 12, 8 and 9, mga kapatid. Yun na po, mga kapatid. Mute nyo na lang po, mga kapatid, para po hindi po tayo ma-distract. Praise God. Thank you, Lord. And katuloy na po tayo. Verse 32, ang sino mang kumikilala sa akin bilang Panginoon sa harap ng mga tao ay kikilalanin ko rin sa harap ng aking amang nasa langit. Amen. Verse 33, ngunit ang hindi kumikilala sa akin sa harap ng mga tao ay hindi ko rin kikilalanin sa harap ng aking amang nasa langit. Okay, wait lang po. Basahin po natin yung Acts chapter 2 verse 18 para po maging malinaw po kay Brother Daniel. And hindi po ako babae, brother. Katulad mo rin po akong lalaki, brother. Verse 2, ano to ate? Chapter 2:18, okay. Ito po. Sinabi po dito, mga kapatid, napakalinaw po dito. Papakita ko po sa inyo para po malinaw. Po, sinabi po dito, even my male servants and female servants, in those days I will pour out my spirit and they shall prophesy. Napakalinaw po. Babae at lalaki po, mga kapatid. Ikinalat niya na po mismo yung kanyang kaluluwa upang ibahagi po yung kanyang salita. Mga kapatid, huwag po natin i-focus doon sa iisang verse lamang na nabasa natin or sa ilang verse lamang na nabasa natin. Basahin po mismo natin yung kanyang buong salita upang malaman po natin, mga kapatid, kung ano po talaga yung sinasabi sa salita po ng ating Panginoon. We are living in the last days. Wala na pong pinipili ang Panginoon kung sino pong gustong sumunod sa Kanya at willingness na ibahagi po yung Kanyang salita, mga kapatid. Babae man po yan o lalaki or kung sino man po yan, mga kapatid. Wala na po siyang pinipili. Gumising na po tayo, mga kapatid. Gumising na po tayo. Napakalino na po mismo sa salitaan ng Panginoon. Kaya nga po naghahanap po. Sinabi po ng Panginoon, the laborers are few, but the harvest is plentiful. Kaya po yung Panginoon ngayon, mga kapatid, na nanawagan siya na mas marami pang tao mismo ang willingness na magtrabaho sa Kanya at tanggapin po yung Kanyang salita at ibahagi po yung Kanyang salita sa mga tao po. Mga kapatid, na dapat po mapakinggan ito. Preach to all nation. Dun pa lang po, mga kapatid, ang linaw na po na sinabi ng Panginoon doon, preach to all nations. Wala po siyang binanggit na babae, wala po siyang binanggit na lalaki lang. Kundi preach to all nation, kapatid. Preach to all nation. Napakalinaw po doon. Walang babae o lalaki ang binanggit doon, kapatid. And yun na po, magpapatuloy na po tayo. Back to normal po tayo, mga kapatid. Sinabi po dito ng ating Panginoon na kung sa sino man daw po
ang tao na nga daw po harap sa tao at kikinalanin siya sa kanyang sa ama na nasa langit. Mga kapatid, ang sinasabi po dito ng ating Panginoon, mga kapatid, na kung sa sino daw pong tao ang hindi daw po siya ide-deny, kahit anuman pong mangyari or kahit anuman po yung opposing na yan ang mangyari, na hindi daw po siya ide-deny, hindi rin po ide-deny ng ating Panginoon sa harap mismo ng ama nating nasa langit. Hindi rin po siya ide-deny. Kaya po ito po, sa mga kapatid po natin dyan na takot po at dinedenay po yung kanilang pananampalataya sa Panginoon, this is a warning to all of us. Para po sa atin na natatakot o dinedenay po yung ating Panginoon, this is a warning na kapag dinenay po natin siya, idedenay niya rin po tayo sa harap ng ating amang nasa langit, ang ating Diyos Ama. Mga kapatid, this is a warning po sa bawat isa po na nasa atin, mga kapatid. Ngunit, ito po, ang kasunod na sinabi ng Panginoon, ngunit ang hindi kikilala sa akin ng mga, sa harap ng mga tao ay hindi ko rin kikilalanin. Ito po yun, sa harap ng aking amang nasa langit. Pakalinaw, mga kapatid, napakalinaw na sinabi po ng ating Panginoon na kung sa sino mang po hindi siya kikilalanin sa harap na maraming tao or ipipreach yung kanyang salita sa maraming tao or ide-deny po yung kanyang pananampalataya sa maraming tao, ide-deny rin po siya ng ating Panginoon when the time na dumating po na husgahan po tayong lahat at tumarap na po tayo sa kanyang lahat, mga kapatid. Yun po yung sinasabi dito ng ating Panginoong Hesukristo sa atin pong mga nabasang bersikulo, mga kapatid. Papatuloy na po tayo sa verse 34. Ang pagkakahati-hati ng sambahayan dahil kay Kristo. Mababasa nyo rin po ito sa Lucas 12:51-53 and 14:26-27. Dito rin po siya. Mga kapatid, dito na po natin mababasa yung kanina po nating nabanggit, yung persecutions po na magmumula po mismo sa ating mga tahanan. Ayan po, no, sambahayan. Mga kapatid, dahil po sa pagsunod natin sa ating Panginoong Hesukristo. Patuloy na po tayo. Verse 34, huwag ninyong isipin na naparito ako sa lupa upang magkaroon ng maayos na relasyon ang mga tao. Amen. Naparito ako upang magkaroon sila ng hidwaan. Sinabi po dito ng ating Panginoon, mga kapatid, hindi po siya naparito upang magkaroon ng peace ang mundong ito. Naparito po siya upang, yun nga po, no, magkaroon ng hiwalay or hidwaan po sa mga tao. Dahil dito po mismo makikita ang katotohanan o tunay na kulay po ng mga tao na kapag when the time na we follow the Lord, and dito po mismo mag-a-arise yung ating mismong sariling mga pamilya na dun nga po magkakaroon ng division, mga kapatid, sa mismong sarili nating pamilya. Kaya po kung makikita po natin sa other Christians na humihiwalay po sa kanilang pamilya dahil ino-oppose nga po yung kanilang walk sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen, sheep and goats. Yun po yun, mga kapatid, rin yung isang representation. Praise God po, Sister Rem. Yun din po yung isang representation ng sheep and goat. Pinaghihiwalay po mismo ng Panginoon kung ano po yung para sa Kanya. Kung sheep ba or goat ka, ano ka po ba dun sa dalawa, mga kapatid? And yun po yung sinasabi dito sa ating nabasa nga ngayon na verse 34. And nagpapatuloy po tayo sa verse 35, dahil sa akin kokontrahin ng anak na lalaki ang kanyang ama at kokontrahin ng anak na babae ang kanyang ina. Ganoon din ang gagawin ng manugang na babae sa kanyang biyanang babae. Verse 36, ang magiging kaaway ng isang tao ay ang kanyang sariling sambahayan. Diba? Napakahirap at napakasakit po nito, mga kapatid. Dahil ang mismong magiging kaalaban pa po natin or magiging kaaway pa po or tingin po sa atin ay kaaway, mismong sarili nating sambahayan. Sarili po mismo nating pamilya, mga kapatid. Napakalinaw po dito.
Kaya po, kung makikita nyo po na iilan lamang po sa pamilya yung talagang, alam nyo po yun, tinanggap or tatanggap sa ating Panginoong Hesukristo, dahil yun nga po, no, they have free will. And sinabi nga po ng ating Panginoon sa John 10 na my sheep knows my voice. Yung mga tupa niya lamang po, yung susunod o yung gagawa nga po ng kanyang kalooban, mga kapatid. Kaya po, mahirap man po tanggapin, ngunit ito po mismo, yung sinasabi mismo ng ating Panginoon sa kanyang salita, mga kapatid, napakalinaw po. Na magkakaroon po talaga ng division sa ating pamilya, dahil pamilya rin po natin ang unang-unang magpa-persecute or kokontra po mismo sa ating ginagawa, sa paglilingkod po mismo natin sa ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Nakakalungkot man po, ngunit yun po mismo yung pinapatotohanan sa salita po ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Kaya po, mga kapatid, kung tayo man po ay lumalakad na po sa Panginoon, na may kabanalan at namumuhay na po sa kanyang will, huwag po tayong hihinto na ipagdasal sila palagi. Pray without ceasing, nothing impossible to the Lord. Kapag winil niya po na mahipo yung mga puso po ng ating pamilya, wala pong imposible sa kanya, mga kapatid, na mahipo or madala rin po yung ating mga pamilya po sa ating Panginoon at sundin po ng ating mga pamilya yung kagustuhan po ng ating Panginoon. Dahil habang nabubuhay pa, habang may buhay pa, mga kapatid, there still have chance na matanggap po nila yung ating Panginoon. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Pray and pray and pray. Kasi po kung mapapanood natin sa ibang mga testimony, di ba? Ilang years po nila pinag-pray yung kanilang pamilya. But when the time na winil na po, napakinggan na po ng Panginoon yung kanyang dasal, sa pagdarasal niya po ng walang hinto, hinipo na po mismo ng Panginoon yung puso po ng kanyang pamilya. At kasama niya na rin po na naglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. Kaya po, wag po tayong hihinto sa pananalangin. Wag po tayong hihinto. Pray without ceasing. Sinabi nga po sa Thessalonians, mga kapatid, pray without ceasing. Po tayong hihinto sa pagdarasal para sa kanila. Always pray for them and always love them, kahit ganito po yung ginagawa nila sa atin. Dahil alam naman po natin, mababasa natin sa Ephesians 6, we are not wrestled by the flesh and blood. Dahil ang nasa likod po nito ay yung mga kaaway. Dahil yung ating nga po mga pamilya ay wala nga po sa ating Panginoon, kaya po sila po mismo yung ginagamit ng kaaway upang i-oppose at pahintuin po tayo sa ginagawa natin na paglilingkod at pagbabahagi nga po ng salita ng ating Panginoong sa Kristo sa kanila po, mga kapatid. Yun po yung sinasabi dito sa ating mga nabasang verse. Dito po sa verse 35 through 36. Pagpapatuloy na po tayo sa verse 37. Ang nagmamahal sa kanyang mga magulang ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang nagmamahal sa kanyang anak ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Mga kapatid, napakalinaw po na kung mas mahal natin yung ating pamilya kaysa sa ating Panginoon, hindi po tayo karapat-dapat sa kanya na maglingkod. Kasi kung pinapapili niya nga po tayo na kung siya po ba o itong ating pamilya. Kaya nga sinabi nga po sa kanyang salita, put God first above all else, mga kapatid. Yun po yung sinasabi rito, nililinaw po dito ng ating Panginoon. Put Him first above all else. Pwede po nating mahalin yung ating pamilya, pero hindi po yung sa kanila lang po nakatuon yung ating pansin. Yes, we love them, but we love the Lord most. Kasi sino po bang nagmahal sa atin ng una? Siya po, yung ating Diyos na nagbibigay po ng buhay sa atin ngayon. Kaya nga po sinabi rito ng Panginoon na kung sino man daw po yung mas nagmamahal pa sa kanyang mga magulang ng higit sa ating Panginoon, di daw po karapat-dapat sa ating Panginoon, mga kapatid.
po yung sinasabi rito ng ating Panginoong Kristo. Ito po sa verse 37 and magpapatuloy na po tayo sa verse 38. Malapit na rin po tayo matapos. Ang sino mang ayaw sumunod sa akin dahil natatakot siyang mamatay para sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Mga kapatid, ito po yung mga tao, mga kapatid, na ito nga po yung mga sumusunod, sino mang ayaw sumunod sa Panginoon dahil yun nga daw po natatakot mamatay, para nga daw po, or natatakot ma-persecute, para nga po sa righteousness or katotohanan po ng salita ng Panginoon, mga kapatid, ay hindi daw po karapat-dapat para sa ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Kaya po kung tatanungin natin yung ibang mga nagsasabi daw po na kilala ang Panginoon, kapag tinanong nga po natin sila na handa ka bang mamatay para sa Diyos? Hindi, takot po sila. Bakit? Kasi ayaw po nilang isabuhay yung righteousness or totoong buhay o pamumuhay po na kagustuhan ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Yun po yung katotohanan na sinasabi po dito. Warning po ito ng ating Panginoon na hindi daw po karapat-dapat yung ganitong mga tao sa Kanya. Kaya po ngayon, sundin po natin siya, mga kapatid. At mas piliin na lamang po nating mamatay or i-persecute para sa Kanya. Dahil ano po ba yung kapalit nun? Eternal life. Buhay na walang hanggan. Mga kapatid, yun po yun. Kaya nga po 'di ba, yung kamatayan po ng mga apostol ng ating Panginoon, mga kapatid, sobrang grabe. Ganon sila kamartir sa Panginoon. Ganon nila kamahal yung Panginoon na kahit kamatayan yung kapalit. At kung mababasa nga lang po natin sa 2 Timothy chapter 4, yung kamatayan po ni Apostol Pablo, he finished the race. Tinapos niya po mismo yung kanyang gampanin ng maayos hanggang sa kahuli-hulihan ng kanyang buhay, mga kapatid. Tinapos niya po yun hanggang sa huling hininga niya, mga kapatid. I encourage you po na basahin niyo po yun, yung 2 Timothy, and I encourage you po na mas basahin niyo yung buong salita ng Panginoon upang malaman niyo po yung nakapaloob po sa kanyang salita, mga kapatid. Choose to die for the Lord. Kasi alam naman po natin kung anong paroroonan natin when we die for His glory, for His righteousness, which is Him. Siya at siya ang kapalit nun. Siya ang exchange nun, mga kapatid. Martyrdom for the Lord hanggang kamatayan. Yun po yung sinasabi dito sa ating nabasa, mga kapatid. Magpapatuloy na po tayo sa verse 39. Ang taong naghahangad maligtas ng kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit ang taong nagnanais mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, napakalinaw po. Napakalinaw. Para po ito sa mga tao na yun nga po, no, sariling buhay niya lamang po yung kanyang iniisip at hindi po para sa will ng Panginoon, hindi niya po ito matatamasa yung buhay na walang hanggan. Sinasabi po dito sa mawawalan nito, which is eternal separation from Him. Eternal damnation, yung kanyang patutunguhan. Mga kapatid, dito po sa nabasa natin ito. At dito naman po sa mga tao na kung mag-aalay nga po ng kanyang buhay, alang-alang sa kingdom gospel, alang-alang sa will ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, eternal life yung kanyang matatamasa. Kaya mga kapatid, ito na po yung ating gawin. Maging martir, maging zeal po tayo sa ating Panginoon. Dahil eternal life, mga kapatid, ito po yung tunay na kapahingahan na matatamasa natin when the time na namatay po tayo nang naaayon sa kanyang will at ginawa po natin yung kanyang kalooban hanggang kamatayan, mga kapatid. Yun po yung sinasabi dito ng ating Panginoong Kristo. Kaya po, pinapaalalahanan niya rin tayo
Do not compromise the righteousness of the Lord upang gawing exchange sa temporary pleasure. Mga kapatid, huwag na po natin exchange yung eternal life with the Lord para lang po sa temporary pleasure na kagustuhan po ng ating mga flesh. Mga kapatid, choose obedience, choose to follow the Lord, choose to crucify our flesh every day, and choose to deny ourselves for every day, mga kapatid. Yun po yung sinasabi dito sa ating mga basa. Papatuloy na po tayo sa verse 40. Ang sinabi po dito, mga gantimpala. Praise God. Mababasa nyo rin po ito sa Mark chapter 9, verse 41. Verse 40, ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. Amen. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugos sa akin. Praise God. Mga kapatid, ang sinasabi po ng ating Panginoon dito, na kung sino daw pong tatanggap sa kanyang salita ay tumanggap din sa ating Panginoon. At hindi lang po sa ating Panginoon, kundi sa atin din pong Diyos Ama na nasa langit, which is still Him, ang ating Diyos, ating Panginoong Kristo. Kaya po mga kapatid, ito po sa ating napapakinggan ngayon, when the time na tinanggap po natin siya or tinanggap nyo po siya sa inyong mga buhay, ay tinanggap nyo rin po mismo yung ating Diyos Ama na nasa langit. They are one. Kaya nga po sinabi niya dito na kung sinong tumatanggap sa akin ay tumatanggap rin sa nagsugo sa akin. Tinanggap nyo po sila as one, mga kapatid. Kapag tinanggap nyo po yung kanyang salita or tinanggap nyo po siya sa inyong mga buhay at sa inyong mga puso, mga kapatid. Yun po yun, mga kapatid, yung sinasabi po dito ng ating Panginoon, mga kapatid. And verse 41, mababasa nyo rin po ito sa John, ano po yun ate Lynn, sa John po. Yun topic po ni Ate Angel. John, yung 15, ayun, John 15, mga kapatid. Yun po yung sinasabi doon, mga kapatid. And yun, mga kapatid, magpapatuloy po tayo dito po sa verse 41. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa kanyang pagkapropeta ay makakatanggap ng gantimpalang naaayon sa isang propeta. At ang tumatanggap sa matuwid na tao dahil sa kanyang pagkamatuwid ay makakatanggap ng gantimpalang naaayon para sa matuwid. Amen. Matuwid na tao. 42, at ang sinumang magbibigay ng kahit isang basong tubig na malamig, amen, Ate Angel, na malamig sa pinakahamak kong tagasunod ay tiyak na makakatanggap ng gantimpala. Mga kapatid, yung pinakabuod po ng sinasabi po dito sa salita po or sinabi po ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, na kung tatanggapin daw po natin ang ating Panginoong Hesukristo, ay siya po mismo yung gantimpala na matatanggap natin, mga kapatid. Yun po yung sinasabi dito na kung magbibigay tayo sa kanyang mga tagasunod, dito po sa last verse na sinabi, ay matatanggap natin yung gantimpala. Ano po ba yung gantimpalang yun? Him. Siya po, mga kapatid. Siya po yung sinabi dito sa last verse po na nabasa natin, mga kapatid. Siya po mismo yung sinasabi dito na when the time na pinaglingkuran mo rin yung kanyang mga tagasunod, tiyak na gantimpala mismo, which is eternal life, yung ibibigay niya sa iyo. Gantimpalang buhay na walang hanggan. Walang hanggan na kasama siya on eternal life, mga kapatid. Kaya po, mga kapatid, sundin po natin yung kalooban po ng ating Panginoong Hesukristo at isabuhay po natin yung kanyang salita, mga kapatid. Yun po yung pinapaalala sa atin ng Panginoon dahil gagantimpalaan niya tayo. Hindi lamang po yung gantimpala na kung ano pa man po yung binibigay niyang gantimpala sa atin sa langit. It doesn't matter. Because the true gift or reward
na matatanggap natin ay ang ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, ang ating Diyos na siyang lumikha sa atin. Siya po yung ating reward, great reward na matatanggap natin. When the time that we died, when the time na nawala na po tayo sa mundong ito, mga kapatid. Dito na po natatapos yung ating topic for today. Grabe po yung mga pinuspos at binigay po ng ating mga kaalaman po ng ating Panginoong Hesukristo sa atin pong mga nabasa sa kanyang salita. Praise the Lord, mga kapatid. Purihin po natin siya ng purihin bawat araw. Napakabuti po ng ating Panginoon sa kanya po mga pinaalala about authority, about self-denying, and die to gain to Him. Mga kapatid, grabe po yung mga reminder ng ating Panginoon ngayon sa atin, sa bawat isa po sa atin ngayon. Great reminder from the Lord sa bawat isa po sa atin na kanyang mga anak na lagi pong mag-abide sa kanya at piliin na lamang po na mamatay para sa kanya, para sa kanyang righteousness, para sa kanyang salita, mga kapatid. Praise God po, mga kapatid.